Habang kinukolekta ni Hayek ang mga nahulog na kahoy, hindi niya maiwasang magtaka kung paanong ang isang taong halos nakatira sa bundok tulad ng Mount Sialiao ay maaaring hamina ng husto ang mga buto. Habang hinihila ng magtotroso ang kanyang sarili sa kanyang mga paa, sinabi ni Hayek na si Chad ang pinakamahusay na magtotroso sa buong mundo. Gayunpaman, nananatiling kumbinsido si Chad na umaabot na sa kanya ang katandaan, na inaamin na ang kanyang paningin ay hindi na tulad ng dati at na paminsan-minsan ay nalilito siya. Biglang nagkaroon ng ideya si Hayek at tinanong si Chad kung may mga kamakailang hindi pangkaraniwang pangyayari sa lugar. Sa partikular, kung may bagong lumitaw o kabaligtaran na may nawala. Naalala ni Chad ang isang bagay na makabuluhan at binanggit niya ang isang bahay kung saan naiulat na lumabas ang isang multo. Ipinaalala niya kay Hayek ang lugar kung saan dinadala niya ang kanyang mga kapwa-alagad at kaibigan upang subukang manghuli ng mga multo. Matingkad na naaalala ni Hayek ang abandonadong bahay sa clearing sa buong lambak ng bundok. Ipinahayag ni Chad na ang bahay na ito ay misteryosong nawala ilang araw na ang nakalipas nang walang anumang senyales ng pag-alis nito. Sa kabila ng pagdaan niya rito araw-araw. Pagkatapos isaalang-alang ang sitwasyon ng ilang sandali, inutusan ni Hayek si Chad na umuwi na at magpahinga. Hiniling din niya kay Chad na maghatid ng kargada ng panggatong sa akademya sa kanyang pagbabalik at ibigay sa kanya ang isang pilak na barya bilang bayad. Habang si Chad ay nabigla sa masaganang pagbabayad at ipinahayag ang kanyang pagkalito. Mahinahong ipinaalam sa kanya ni Hayek na ang kabayarang nito ay para sa tulong na ibinigay ni Chad. Sa kabila ng kanyang nakakagulat na mga alaala, si Hayek ay humayo na may pasasalamat sa kanyang mga mata, hindi sigurado kung paano niya siya tinulungan. Sa pagsapit ng gabi, si Hayek ay nakasit sa isang sanga ng puno, nakatingin sa clearing sa unahan, ang bahay ay talagang naglaho mula sa kinaroroonan nito na may mga sariwang dahon na tumutubo na parang hindi pa ito napunta doon. Sigurado si Hayek na ito ay isang array 1 na nakakasira ng mga pandama. Iniuugnay niya ang nakaraang pagkakaayos at nahuhulog sa mga epekto ng arrays. Malinaw na ang sitwasyong ito ay higit pa sa simpleng pagkidnap, at hindi niya maaaring payagan ang mga kainahinalang individual na manatili sa Yangzhou County. Hindi nagtagal sa labas ng bahay. Isa sa mga lalaking nagbabantay sa lugar ay biglang naging alerto. Niyugyug niya ang nakatulog na kasamahan sa hagdan at ipinaalam na may papalapit sa kanilang kinalalagyan. Nakikita ng dalawang gwardya ang init sa di kalayuan at ipinapalagay na hindi sila makikita sa pamamagitan ng panlilinlang ng arrays. Gayunpaman, napansin nila na siya ay direktang patungo sa kanila, na tila walang katotohanan. Ang dahilan na kahit papaano ay nagtagumpay siya sa nabura na pagbaluktot, ay dapat na ilihis siya sa ibang lugar. Pinapanood nila si Hayek na tila pinipigilan ng isang bagay, iniisip na malamang na nakatagpo siya ng isang malaking bato o isang hadlang na magpapalayas sa kanya. Sa kanilang pagkamangha, diretsyong nakatingin sa kanila si Hayek, nahuli sila sa kawalan. Ngumiti siya at pinakawalan ng kapangyarihan ng kanyang talem na lubos na ikinaalarma ng dalawang gwardya. At ang dalawang bantay ay dali-dali nilang sinubukang bumunot ng kanilang mga espada, ngunit gumagalaw si Hayek sa bilis ng kidlat at inalis ang isa sa kanila sa lugar. Sa isang iglap, ang dalawang gwardya ay nakahandusay na walang buhay sa ground floor. Sinisiyasat ni Hayek ang isa sa mga uri ng special aid ng gwardya at kinikilala ang mataas na kalidad nito kumpara sa kakaunting kakayahan ng gwardya. Maya-maya lang ay may narinig siyang bumababa sa hagdan. Ito ang parehong tao na pumatay sa mga gwardya ng Unbounded Manor. Ang lalaki ay tumingin kay Hayek at tinawag siyang isang hindi inaasahang bisita, na kinikilala siya bilang ang huling demonyo ng hindi pinangalanang Phantom Trio. Tanong ni Hayek kung bakit nagtatago sa Ganzhou ang mga individual na may kaugnayan sa hindi pinangalanan. Sinabi ng demonyo na alam sila ni Hayek. Ang tatlong magkakapatid ay nagmumungkahi na siya ay hindi isang ordinaryong disipulo. Habang ang iba pang dalawang kapatid na lalaki ay nagpapakilala sa kanilang presensya sa balkonahe ng bahay, ang demonyo ay nagsasaad na ito ay maswerte na maaari nilang laktawan ang mga formal na pagpapakilala. Ang isa sa mga kapatid sa balkonahe ay nagtataka kung paano sila nahanap ni Hayek, na nag-isip kung siya ay konektado sa Unbounded Manor. Ang isa pang kapatid na lalaki ay tumawa at nagmumungkahi na ang mga tsismis tungkol sa Unbounded Manor ay dapat na totoo kung nagpadala sila ng isang baguhang tulad ni Hayek. Napagtanto na ngayon ni Hayek na ito ang mga salarin sa likod ng mga sakop na pag-atake sa Unbounded Manor.
Hindi siya nagulat kung isasaalang-alang na ang Phantom Trio ng Anaheim ay kasumpa-sumpa sa Southern Miriam para sa pagiging nangungunang mamamatay tao. At tusong magkakaugnay na mga diskarte. Kahit na isang dalubhasa mula sa Unbounded Manor, ay magiging mahirap na makitungo sa kanila. Gayunpaman, ang pangunahing alalahanin ni Hayek ay kung sila ang may pananagutan sa pagkidnap sa geisha. Sa simula ay nagulat, ang tatlo ay humagalpak sa tawa. Habang si Hayek ay nananatiling hindi nabighani, ang huling demonyo ay nagpunas ng kanyang mga luha sa saya at sarkastikong mga komento na si Hayek ay pumunta dito para lamang iligtas ang ilang mataas na hukuman at hindi pinansin ang kanilang mga kalokohang pahayag at mahinahong tinasa ang sitwasyon. Inilahad niya na may nakakulong na 12 tao sa basement. Ang paghahayag na ito ay nagulat sa huling demonyo, ngunit si Hayek ay nagpatuloy sa kanyang pagsusuri, na ipinaalam sa kanila na bukod sa kanilang tatlo, 18 iba pang mga lalaki ang nasa bahay at bahay ng bahay. 13 sa kanila ay nasa unang palapag at 5 sa ikalawang palapag, bawat isa sa kanila ay tila baguhan. Mataas na tanong ng mga first-rate martial artists. Kung bakit ang isang pangkat ng mga individual na may lakas na puksain ang mga makabuluhang pangkat ng militar ay matatagpuan sa malayong sulok ng bundok na ito. Bukod sa pagkakasangkot nila sa mga pagdukot na ito, kinikilala ng huling demonyo ang matalas na pag-amoy ng inner chi ni Hayek, ngunit nagbabala na dapat niyang matanto ang suliraning dinadaanan niya ng walang ingat. Si Hayek ay nananatiling binubuo at casual na binanggit na ito ay nagdaragdag sa kabuuang 21 martial masters, isang pahayag na tila nagpagalit sa huling demonyo. Bilang tugon, sinisingil nilang tatlo si Hayek na tahimik na nakatayo sa kanyang pwesto. Ang huling demonyo ay may kumpiyansa na naniniwala na sa kanilang coordinated technique, ay madaling madidaig ng tatlong magkakapatid, kahit ang isang supreme peak martial artist. Ginagamit nila ang kanilang napakabilis na mga sandata sa ambidextrously, isang istilong hindi pamilyar sa karamihan ng mga martial artist mula sa Central Plains at sa karamihan. Habang inilulunsad ng Phantom Trio ang kanilang coordinated attack, naniniwala sila na kahit na umiwas si Hayek sa isang strike, susunod ang isa pa bago siya makabawi ng sabay-sabay. Ang kabaligtaran na kamay ng unang umaatake ay nakahanda ng bumalik ng nakaon ang counter-attack. Gayunpaman, sa kanilang pagkalito, nakita nila ang kanilang mga sarili na sinaktan bago nila ito napagtanto. At sa susunod na iglap ay bumagsak sila ng walang buhay na nagulat. At si Hayek na pamesok ay walang kahirap-hirap na tinatalo sila. Sa ilang sandali at mahinahong ginagamit na ang kakayahang magamit ang espada ay lumampas sa kanyang inaasahan, na iniwan ang walang buhay na katawan ng Phantom Trio. Siya ay nagpapatuloy patungo sa bahay. Ang mga martial artist sa loob ay naalarma sa kanyang biglaang pagsulpot, ngunit sa loob ng ilang segundo, ang bahay ay napuno ng hiyawan at galit na hiyawan. Inagaw ni Hayek ang huling natitirang martial artist sa lalamunan, habang ang iba ay nakahiga na walang buhay sa kanilang paligid. Mahigpit niyang binalaan ang lalaki na sagutin ng totoo ang kanyang mga tanong kung makikipagtulungan siya. Ipinangako ni Hayek na tatapusin ang kanyang buhay ng mabilis at walang sakit. Ang gabi ay bumaba sa mga pulubi sa Jianghua nang makarating sila sa isang clearing. Si Jiang Wei ay napaupo, hinaplos ng kanyang kamay ang lupa habang may pinagmamasdan siya ng banal pulubi at papasami. Walang kam-alay-malay sa kanyang mga intensyon, bulungan at bulungan sa kanilang mga sarili, nalilito sa kanyang mga aksyon. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong ang punong matanda. Kung may natuklasan si Jian Wei, tumayo siya at nagsisisi na ipaalam sa kanila na matatapos na ang kanilang landas. Sa puntong ito, sigurado siyang narating nila ang lugar na ito, ngunit sa kabila nito, walang palatandaan ng kanilang pagdating o pag-alis, kahit na sinubukan nilang burahin ang kanilang mga landas. Dapat may mga bakas ng pagtatangka na iyon. Ngunit kahit na ang mga iyon ay wala, nag-aalala ang mga tanong ng banal na pulubi, kung ito ang limitasyon ng kanilang pagunlad. Gayunpaman, si Jiang Wei ay humarap sa kanila ng may kumpiyansa at ibinunyag na may nakita siyang mas kawili-wili. Umaasa ang punong elder na ang pagtuklas na ito ay maaaring gawing mas madali ang paglutas ng kanilang mga problema kaysa sa inaasahan. Itinuon ni Jiang Wei ang kanilang atensyon sa isang bagay sa lupa, nagtatanong kung gusto nilang tingnan ng mas malapitan. Sinusuri ng punong elder ang mga bakas ng paa at napagtanto na ang mga ito ay mukhang kamakailan lamang. Dalawa na nilang sinusubaybayan ang mga individual na ito. At ang mga bakas ng paa sa lokasyong ito ay hindi tumutugma sa mga nakita sa pinangyarihan ng krimen.
Itinuro ni Jiang Wei na ang mga yapak na ito ay humantong sa parehong direksyon na kanilang sinusubaybayan at huminto sa lugar na ito kung saan nagtatapos ang kanilang sariling landas. Malaki ang posibilidad na sinusubaybayan sila ng taong ito ang parehong dahilan. Kung bakit nila tinutugis ang mga salarin. Laking gulat ng punong matanda sa paghahayag ng bakas ng paa. Ang hinala ni Jiang Wei ay nagpapatuloy sa pagbibigay ng karagdagang mga detalye. Binanggit niya na ang mga bakas ng paa ay may sukat na 8.5 pulgada ang haba at 3 pulgada ang lapad, at ang bigat ng tao ay humigit kumulang 215 na timbang. Ang mga bakas ng paa na ito ay iniwan ng isang taong nakatayo ng pantay-pantay ang kanilang mga paa at ang kanilang lakas ay pantay na namamahagi, at ang mga bakas ng sapatos ay tumutugma sa isinusuot ng mga disipulo ng Dragon Tiger Martial Academy. Napagpasyahan ng Jiang Wei na ang mga bakas ng paa na ito ay nabibilang kay numero 100. Samantala, ang lalaking kanilang sinisiyasat ay nakahawak sa lalamunan ng mamamatay tao, ngumisi at kinikilala si Hayek. Mabigat at lakas, ngunit iginiit na hindi siya maaaring patayin. Hindi siya pwede. Sinasabi niya na hindi niya kayang pumatay ng taong patay na. Lumawak ang pagkakahawa ni Hayek at hinigpitan niya pang lalo ang pagkakasikal. Gayunpaman, sa kanyang sorpresa, ang lalaki ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan at naglabas ng dugo. Nang pakawalan siya ni Hayek habang nahuhulog siya, naging purple ang mukha niya. Napagtanto ni Hayek na ang lalaki ay may dalang lason at nagtataka tungkol sa pagkakakilanlan ng mga individual na ito na magiging ganoon katagal. Nagpasya si Hayek na hanapin muna ang mga kinidnap na mga individual. Habang ginagawa iyon, napansin niya ang isang malaking tela na nakatikip sa isang malaking kahon at inalis ito. At natuklasan ang isang stack ng mga kahoy na crates. Sa pag-inspeksyon sa mga crates, nakita niya ang mga table tas sa loob, kumuha ng isa at sinisinghot ito. Laking gulat niya nang makilala ito, kung saan naging sanhi ng puno ng galit nila sinisira niya ang tableta gamit ang isang maliit na apoy, na nagtatanong sa katapangan ng mga lumikha ng gayong sangkap. Ang susunod na sandali, narinig ni Hayek ang isang taong nagsasalita mula sa kung saan at nakita niya ang isang pinto ng bitag sa sahig, napagtanto na ang mga dinukot na individual ay maaaring nakakulong doon. Binuksan niya ang pinto at tumawag, tinitiyak sa kanila na ligtas na silang lumabas. Gayunpaman, tumalon ang isang babae na may matinding hiyaw at tinutukan siya ng karayom. Mabilis na nag-react si Hayek, hinawakan ang kanyang kamay at naging sanhi ng pagbagsak ng sandata sa lupa. Mahinahon niyang sinabihan siya na huminahon, ipinapaliwanag na narito siya upang iligtas siya. Saglit siyang tinitigan ng babae, tumulo ang luha sa kanyang mga mata at sinabi niya. Pagkatapos ay hindi inaasahang dumura sa kanyang mukha. Lumingon si Hayek, nagulat habang binabalaan siya ng babae na huwag siyang dayin. Gayunpaman, lumabas si Aaron mula sa kanyang likuran, nakilala si Hayek. Nagtatanong siya, kung siya ay tunay na Niu Zhang at nagmamadaling yakapin siya. Nalilito at medyo alanganin dahil hindi siya nakilala, sinubukan siyang hilahin ni Hayek. Sa kabilang banda, si Jiang Wei ay mukhang galit at inis. Nagtataka siya kung paano sila napunta muli sa parehong lokasyon. Dahil sigurado siyang sinusunod niya ang mga yapak ng numero 100. Pinupuri siya ng punong elder sa paggabay sa kanila ng maayos at si Jianhua ay sumasang-ayon. Gayunpaman, itinuturo ni Papa Sammy na nananatili pa rin sila sa parehong punto nang hindi gumagawa ng karagdagang pagunlad. Ipinaliwanag ng pulubi na may inilagay na distortion array sa lokasyong ito, kaya naman hindi nila masubaybayan ang kanilang mga target. Nang marinig ito, bumaling si Jiang Wu kay Papa Sammy, na nagkaroon ng pagdududa sa kanyang direksyon at nagmumungkahi ng sarkastiko na maaaring kailanganin nila ang isang array expert mula sa Jiggle Clan upang tulungan sila. Gayunpaman, namagitan ang banal na pulubi, na nagsasabi na ang pulubigang ay orihinal na naatasang lutusin ang isyong ito, at hindi nila kailangang malaman ang paraan ng pagtatanggal-tanggal upang masira ang isang array. Ibinahagi niya ang isang matandang kasabihan mula sa mga kanluranin at iniunat ang kanyang magkabilang braso, na summoning ng nagniningas na kapangyarihan. Binanggit niya ang kasabihang kumatok at bubuksan ang pinto. Habang nanonood sila, nagtataka si Jianhua kung tinatangka ng banal na pulubi na basagin ang hanay ng may matinding lakas. Isang pamamaraan na hindi pa niya narinig. Isang pamamaraan na mayroon siya. Gayunpaman, ang Divine Beggar's inner energy ay kapansin-pansing matindi, at napagtanto ni Jianhua na ang antas ng kapangyarihang ito ay maaaring talagang may kakayahang sirain ang hanay,
Tulad ng malapit ng hampasin ng banal na pulubi, napansin nila na ang hanay ay pumuputok may nauna ng nakabasag. Ang nalilitong si Jiang ay nagtataka kung ito ay maaaring dahil sa presyon ng mga banal na pulubi na panloob na enerhiya. Ngunit ipinaalam sa kanya ng punong matanda na hindi siya ang sanhi ng hindi pangkaraniwang bagay na ito. Bumaling ang punong elder kay Jianhua at nagkomento na tila ang individual na unang pumasok sa lugar ay nalutas na ang lahat. Nabasag ang array, nag-aalis ng nakakasilaw na liwanag na nag-uudyok sa lahat na protektahan ang kanilang sarili mula sa puwersa nito. Nagtataka si Jianhua kung ito ba ay gawain ng numero 100. Sama na tala kinarga ni Hayek si Aaron sa kanyang likod at mga tanong. Kung siya ang trainee na si Jaesha, na dating naghihintay sa labas ng Martial Academy, nagdadala ng mga rice cake noong araw, iniisip niya ang naramdaman kahapon noong siya ay dalaga pa. Habang sila ay patuloy na naglalakad, ang ibang mga babae sa likod nila ay lumitaw na nataranta at hindi makapaniwala na sila ay naligtas. Gayunpaman, biglang huminto si Hayek nang matagpuan niya ang kanyang sarili nakaharap kay Jianhua at ang iba pa ay nakakaramdam ng kaba at bahagyang hindi kinabahan sa nagniningas na kilos. Si Giovanni ay nagtataglay ng mataas na pamatok, hindi sinasadyang ibinagsak si Aaron na may nanginginig na nerbiyos at isang pakiramdam ng pagkaapurahan. Mabilis na nagpaliwanag si Hayek kung bakit niya dinadala ang Aaron, na ipinapaliwanag na ang kanyang bukong-bukong ay na-sprain. Gayunpaman, nananakot si Jiang Wei. Ang presensya ay nananatiling nakakatakot sa kanyang ekspresyon. Habang binibigyang diin niya na hindi siya humihiling ng paliwanag, hindi napigilan ni Hayek at nag-ipon ng lakas ng loob na magtanong kung bakit hindi pa siya umalis para sa Maroon Alliance. Sumingit ang punong matanda, na inilipat ang kanilang atensyon. Ipinaalam niya kay Hayek na matagal na nilang hinahabol ang isang grupo ng mga individual, at tinutulungan ni Jiang Wei ang kanilang mga pagsisikap sa pagsubaybay. Pagkatapos ay nagtatanong siya kay Hayek tungkol sa pagkakaroon ng iba pang kainahinalang individual sa paligid. At ibinunyag ni Hayek na ang grupo ng mga salarin ay natugunan ng kanilang mga utang, na nagdulot ng pagtataka mula sa banal na pulubi. Inihayag pa ni Hayek na iniligtas niya ang isa para sa interogasyon, para lamang kitilin ng individual ang kanilang sariling buhay sa paglunok ng lason. Pinipilit ng punong matanda si Hayek, para sa karagdagang mga detalye. Ang matataas na tingin ay lumilipat patungo sa mga batang babae, at nagtayo siya ng chi barrier sa pagitan nila. Noon ay isiniwalat niya na ang lokasyon ay puno ng mas maraming aphrodisiac kaysa sa isang bagon. Ang sama-samang galit ng punong matanda, sina Giovanni at Papa Sammy ay kapansin-pansin. Ang punong elder ay mabilis na lumingon sa kanyang general na si Jane at inutusan siyang magtipon ng isang pangkat ng 10 lalaki upang siyasatin ang uri ng lason. Ginamit at kinumpiska ng namatay ang lahat ng aphrodisiac. Gayunpaman, inamin ni Hayek na sinunog ang lahat ng mga aphrodisiac, na iniwan ng trio na natigilan. Ang punong matanda ay halatang nabigla.